Oras na ng puksaan. Pakiramdam ko, be, para na akong luwak coffee. Ganon. Parang yung i-earn ako, parang mga ano na, coffee beans. Ay, masarap na. Ang sarap talaga. You don't know, it's my pleasure, it's my pain, 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 it's my pain. Kakapasok pa lang namin dito pero confirm, may mga nangingikil. Tapos sabi bawal daw pumasok, pwede pala yun eh. So, ang ginawa namin ni Chad, para at least meron na kami maupuan, is bumili na lang kami ng isang beer. O, diba? Dinodol tayo ni Kuya. Biglang nagkaroon kami ng order na French fries na nagkakahalaga ng 140,000 Vietnamese dong. Si Kuya pala desisyon. Isang beses lang naman tayo pupunta dito at hindi na tayo babalik dito sa train station na to. Tama na. Tagal nung train. Shoota. Tagal! Siya yung pinaka-budol sa lahat. Ang ayoko lang talaga yung grabe yung pangbubudol talaga nila. Galit na galit talaga ako. Hindi na ako babalik dyan. Hindi na ako iinom at kakain dyan. Wala na akong takot tumawid na ito. Sko, inis na ako sa train street na yan. Tama, Chad? Yes. Miset! Hi mga be! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo. Char! Eme! You can follow me on my Instagram as Abrel2014. You can still use my Klook promo code, ShootAkabrelKlook. 3 times yan pwedeng magamit since nakabase naman tayo sa Malaysia and hindi naman tayo affected doon sa changes sa Klook Philippines. At kung magbubook naman kayo sa Agoda, meron akong hotel and activities na promo code. For hotel, that's Bryle Agoda. And for the activities, meron naman ako niyang SB Tour Agoda. O, dahil dyan, gora na sa Agoda! O, diba? And mga be, please do consider na mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga next uploads natin at sa mga next travels natin. Oh, gusto niyo yun? So, eto na nga mga be. Oo, yung part 2 ng ating day 2 here in Hanoi. O, diba? So, separate ko talaga mga be. So, to be honest, hindi ko dapat siya isa-separate. But nung ginagawa ko na yung video, so sabi ko, kailangan ko siyang is-separate at kailangan din kasi namin umuwi dahil gusto naming magpahinga. So currently mga be, it's 5:27 na ng hapon. Oo, still it's Thursday, April 2, 2017. So kanina habang nagkakain kami nung before tanghalian, medyo siya makulimlim talaga. Kala nga namin uulan eh. And then hindi ganon kainit. Oo, ang lamig nung hangin na nararamdaman namin dito sa Hanoi Old Quarter. So check natin yung degrees ngayon. O, di ba? Currently, it's 27 degrees Celsius. So, for sure, hindi yan masyadong mainit. And for today's episode, 2. Charot, hindi. For today's part 2 ng ating day 2 here in Hanoi. So, ang mga gagawin lang naman natin is try nating magkape. Punta tayo sa Ho An Kien Lake. Kasi doon din naman yung sakayan ng ating hop on, hop off. Pero hindi tayo mag-hop off. So, isang lang talaga siya. Isang sakay lang talaga siya. Yung double-decker bus na iikot sa buong Hanoi para makita natin yung ibang tourist attractions here in Hanoi, Vietnam. So, kasi mas gusto namin yung ganun. Kasi kapag inisa-isa pa natin yan, mas masyado tayong haggard. Gusto lang natin ng chill, di ba? Nang ganitong mukhang sunog na. O, di ba? Magpapakahirap pa ba tayo? So, next naman natin, after natin mag-hop on, hop off bus, yung isang ikot for Hanoi tourist attractions, is try nating habulin yung train street. Check natin kung talaga bang sinara na siya
or still nandoon at buhay na buhay pa din yung train street. So, malalaman natin yan mamaya. And then after that, kung sakasakali at meron pa tayong time, Diyos ko dahil, kahapon ko pa gusto magpamassage kasi parang yung katawang lupa ko, bibigay na. So, try natin magpamassage mamaya dahil for tomorrow's itinerary, dahil medyo pang malakasan na naman. So, abangan nyo yan sa susunod nating vlog. So, without further ado, tara na. Umpisahan na ulit nating mag-explore, gumala, maglakad, at uminom na kape, at try rin natin kumain ulit. Dito pa rin yan sa Hanoi, Vietnam. So, ayun na mga be, oras na ng puksaan, di ba? Ang dami ng mga tao na naglalakad dito sa Old Quarter. So, ayun mga be, first up namin ni Chad is yung The Note Coffee, di ba? Magkakape ulit tayo. Charot! Para ang pakiramdam ko, be, para na akong luwak coffee, ganon. Parang yung i-earn ako, parang mga coffee beans. Siyempre, nandito na tayo sa Vietnam, mga be. Kailangan sulitin na natin yung pagkakapi natin, di ba? Pagdating ng Malaysia, Diyos ko, hindi na natin magagawa yung mga uminom ng coffee ng sobra-sobra, yung coconut coffee, Vietnamese coffee, dahil ang kape sa Malaysia ay Malaysian coffee. Tama si Chad. AI, sumasagot talaga. Dapat itatanungin niyo lang si Chad ng mga konting-konting question kasi konti lang din naman yung sinasagot niyan. Di ba? So, yung mga be, don't forget to subscribe my channel, Yes. Chad Salas Vlogs. kung gusto niyo nang walang masyadong ingay, mga hindi masyadong nagsasalita, mag-subscribe kayo kay. Chad Salas Vlog. At kung gusto niyo lang ng mga montage at saka walang kuda, katulad ko, punta kayo kay. Chad Salas Vlog. Ay, taray, masyadong promote ha. Tapos ayun pala mga be, gaya nga ng sabi ko sa inyo, di ba? Yung hotel natin is very very malapit sa mga tourist spots saka sa mga restaurants around Old Quarter area ng Hanoi. So sobrang lang talaga niya. Sobrang gitna talaga. So ipapakita ko sa inyo dahil parang 5 minutes lang simula nung naglalakad tayo paglabas ng hotel namin. Nandito na agad tayo malapit sa Ho An Kien Lake. Di ba? Gusto niyo 'yon? Eto, papakita ko sa inyo yung daan. Ayan, dito wala masyadong tao kasi nandoon sila lahat sa lake. Kasi ayan daming mga kainan, di ba? Tapos mga pasalubungan. Tapos doon kami nang galing mga be. Diyan kami nang galing. Diyan yung aming hotel. Diretso lang. Isang diretso lang yan. So, tara Chad, let's go. Excuse me. Sorry. Ito na yung papunta ng Ho An Kien Lake. At ito na naman talaga yung mga magiging memories ka. Charot. Kasi ang daming motor. So dito Chad, ay kanan pala. Sabi ni Chad, kanan. Dito daw tayo pupunta sa The Note Coffee. Ayan, Diyos ko, dami na namang mga motor. Di ba? Palakasan na lang talaga ng guardian angel dito pag nandito ka sa Hanoi. Kasi sa Ho Chi Minh mga be, okay pa eh. Hindi masyadong ganito kaloka yung mga yung mga motorista. Okay. Pero dito, sa Hanoi, grabe walang santo-santo. Yung mga stoplight, wala din. So ngayon ang mangyayari, patintero. Kung sinong mauna, dire-diretso. Wala talagang papaano dito, wala talaga ditong papakabog. Paanohan kayo talaga? Pagalingan kayo talagang tumawid. Ayan, papakita ko sa inyo mga be. Shoot ka. Diba? Labo-labo sila, diba? So, paano tayo tatawid? Diba? Kaya iniiwasan ko yung pagbablog sa daan. Baka hanggang dito na lang ako. Charot. Grabe, tingnan nyo. Tatawid na ba tayo? Chad, let's go. Tawid tayo. Matapang tayo. Tatawid tayo. May mahiwaga tayong kamay. Gaganyan ka lang dyan. Let's go. Ayun na. Wait lang. Tatawid ba tayo, Chad? Tingnan natin. Tatawid tayo, be. So, tatawid tayo. Hindi tayo tatawid. So, paano? Wait lang. So, tatawid nga tayo. Wait lang. Hindi ko na alam kung paano tatawid. Wait lang.
Tatawid na lang muna kami, be. Wait lang. By the power of hands. Oh my God. Yan ang sinasabi ko sa inyo, be. Kaya alam nyo, hindi talaga ako nagbablog sa daan. Nakakabrokot. Diyos ko. Eto na, mapakita ko sa inyo yung dinadaanan ko. Oh. Nandito na tayo sa Hoan Ken Lake. Ayan. O, di ba? Kaloka. Dito medyo, peaceful kasi nasa tapat na kayo ng lake eh. So, hindi na kayo mahihirapan dahil merong magandang dito, walkable path. Alam niyo, napansin ko pala dito sa sa Hanoi, wala siyang mga walkable path. Diyos ko, day. KKB talaga, di ba? Ito na, tawid tayo, be. Wait lang, ha. Wait. Ito, paano tayo tatawid? Chad, tawid. Tara, tatawid tayo. Wait lang. Wait lang, mga be. Pagbigyan nyo naman kami, be. Pagbigyan nyo kami, be. O, di ba? Napagbigyan tayo, nakatawid tayo. Eto. Dito tayo, Chad. Papakita ko lang. Oo, nakita ko na. Dito tayo, tawid tayo. Kasi nandun si Chad, papakita ko kasi sa inyo yung Hoai Ken Lake. Oo, di ba? Papakita ko sa inyo kasi siya nakakatuwa in the middle of the chaotic Hanoi Old Quarter. Meron sila ditong lake. Ito, papakita ko sa inyo, mga be. Ayan. O, di ba? In fairness, walang amoy yung nila, yung lake nila. Tapos ang lamig ng simoy ng hangin. So mga be, sabi ko nga sa inyo, hindi ako pinagpapawisan dito, hindi siya mainit. Yun nga, maganda kasi yung hangin na humahampas sa amin ngayon is malamig. Pero may papakita ko sa inyo, be, para at least makita nyo lang. Wala siyang amoy pero eto, papakita ko sa inyo. Medyo dirty yung ditong part. Tapos may nakikita kaming mga isda. Ayan may hito, merong parang mga koi fish. Ayan, ayun kita nyo ba yan? O sana makita nyo di ba? Yun nga lang, may mga parang, alam nyo yun, parang contaminated yung part ng, water na to. Pero, all in all, papakita ko sa inyo, ito yung lake nila, di ba? Yung Hoan Ken Lake. So, mga betong Hoan Ken Lake is the Lake of the Return Sword, famous landmark with the Turtle Tower. Yung Turtle Tower, ito, papakita ko sa inyo. Nasaan na yun? Ayan, nandito yung Turtle Tower. Ayan, sobrang liit niya. Ayan. Ewan ko na lang kung makita nyo pa, pero meron dyan parang Turtle Tower. So, tinatawag siyang Turtle Tower kasi mga be, meron diyang legend na yung si King Leloy, mga be, nag-return siya ng magical sword doon sa Golden Turtle God na nagsisignify ng end of war against the Chinese invaders. O, di ba? Nakakaloka. May mga ganung legend tong lake na to. Kaya, grabe. Alam niyo yun? Yung mga ganitong simpleng bagay is meron din siyang mga history, facts. Kaya dapat, kahit pa paano, pag pupunta kayo sa mga lugar na mga tourist attractions, review tayo ng konti para at least, di ba, meron tayong ma-share at lalo na ako, meron akong ma-share sa inyong mga facts kahit pa paano. O, diba? And then, in front of this Hoan Ken Lake is the Note Coffee. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung The Note Coffee. So, sa baba na daming tao, pero tignan natin kung makakapasok tayo at makakapagkape tayo. Kasi meron pa naman tayong oras. Dahil dyan, see you there, mga be! So, yun na nga mga benan, dito na nga tayo sa The Note Coffee. O, diba? So, ang in-order natin is yung ice salted coffee na nagkakahalaga ng 65,000 Vietnamese dong. So, ito siya. Diba? Malaki na din. So, ito daw yung bestseller nila mga be. Kaya, ito yung in-order natin. Sabi, daw to? Haluin ng haluin. O, diba? Haluin natin. Tingnan nga natin kung masarap yung coffee or for the hype na naman ulit. Kakaloka. Kasi alam niyo, di ba, very famous tong The Note Coffee sa mga Instagram, sa mga vlogs. So, kaya na-curious ako and i-try natin, di ba?
Dahil dyan kay The Note Coffee. The Note is my pager, is my pick, is my pick, is my pick, is my pick. O, try na natin. Ay, masarap nga. Masarap. Hindi masyadong matapang ang kape. Uy, masarap nga yung kape nila. Itong salted, ice salted coffee. In fairness, masarap. Medyo, alam niyo yun, hindi masyadong matamis. Sakto lang yung tamis. And then, yung kape, hindi masyadong matapang. Sarap. Uy, okay to Yung 65,000 Vietnamese dong. Mura na to. Tapos, syempre, siya, no? Very famous siya pagdating dito sa mga coffee shop sa Hanoi. O, diba? O, diba? Mapapasayaw ko tayo. You don't know, it's my pleasure, it's my pain, it's my pain, it's my pain, it's my pain, it's my pain. Sinaniban. Dahil kanina pa kasi, ilang araw na kasi tayo nagkakape. Diba? Parang ito na yung gasolina ko, be. Masarap talaga siya. Orderin nyo tong ice salted coffee. Diyos ko isang sip-sip pa. Lasang ice cream na, be. Ang sarap talaga. You don't know, it's my pleasure, it's my pain, 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 it's my pain. Nabaliw. Ang sarap nga, Chad. Cheers tayo. Alam niyo si Chad, nalanoka sa akin. Siguro sa isip niya, nalanoka siya, sabi niya, ano nangyari kay Brian? Ang sarap kasi. And then, meron sila ditong note, kasi nga, note coffee siya, di ba? Tapos meron silang ballpen. And gusto kong ilagay dito na, shoot Takabrile. Takabrile. Braille. Is here celebrating. Sige, pagkasyahin mo dyan. Makakasya yan. Rating 5K subscribers. Diba? Kasha chart. Kabog o, diba? Kanya ba? Tapos, tatanggalin natin yung sticker. Saan natin pwedeng ilagay? Hala, paano naman natin ito matatanggal? Diba? Kakasayaw ako, Diyos ko dahil. Wala na. Nahulas na si bakla. So, paano to? Hala. Paano to? Ayan ang mga binatanggal na nga ni Chad. So, ito na yung sticker. Stick natin dito, di ba? Para at least, malay mo, mabalikan natin. In a few years, in a few months, mabalikan natin from 5K subscribers. Malay nyo naman mag 10K subscribers tayo. Puntahan natin dito. Sige, dito sa pinaka dulo. Ito na lang. Epalan natin. Ayan. Yan. O, di ba? Mapakita ko sa inyo, mga be. Ayan, mga be. Ito na yung sulat natin, yung note natin for ourselves here in The Note Coffee. O, di ba? So ayun na nga mga bet, tapos na nga kami doon sa The Note Coffee. O, di ba? So bigay lang tayo ng review doon, mismo doon sa experience natin sa restaurant. So for me yung coffee, isa siya sa pinaka-the best na coffee na natikman ko dito from Sapa to Hanoi. Ikaw, Chad? Ano? Ganun din. Ay! Very limited talaga yung mga salitaan niya, be. So, yun nga lang, be, may mga napansin lang kami doon. So, yun, first is, medyo hindi siya malinis, madaming mga kalat, at merong amoy.
Kaya lang siya mukhang hindi malinis. Ay na naman siya. ano? Yung mga note. Yes, Chad, yung mga note. Kaso nga lang, hindi mo ba nakita doon sa lapag, ang daming mga, parang mga basu-basura. Tapos yung, nakita mo yung sa likod natin, ang daming mga baso-baso, tapos mga nakakalat. Oh. Yun na naman, kontra-kontra talaga si Bakla. Nakakainis. So, ayun be, yun lang yung isa sa mga napansin ko. So, medyo may amoy siya and then hindi siya masyadong malinis. So, ayun mga be, honest lang tayo. Honest, review lang tayo doon para at least alam nyo na yung i-expect nyo doon mismo sa coffee shop ng The Note Coffee. So, ayun mga be, yung next destination natin or yung next activity natin is yung, ano nga pala to? Hanoi Sightseeing Double-Decker Bus. No hop on, no hop off. So, 1 round night lang siya. Nagkakahalaga to ng, magkano to? 20.14 Malaysian ringgit. O, di ba? Ang mura lang. Per person yun mga bea. And then, nabook lang namin to via Klook. And then, yung pinaka, ride niya, yung oras ng ride niya is 7:30 ng gabi. Currently, it's 6:30 na ng gabi. Pagtanong nga natin, Chad, kung saan. So, ayun mga be, samahan nyo ako. Punta tayo doon sa ticketing booth para i-redeem natin tong in-avail natin sa Klook. Tara, let's go. Malapit lang siya doon sa The Note Coffee and ito yung Hoan Ken Lake. Oo, di ba? Pakita natin kung paano para at least meron tayong idea. Tama? Ama. So, dito lang siya. Ito siya, oh. Ticket booth, City Sightseeing Hanoi. O, di ba? Kita natin. Walang babaan, hindi ka pwedeng bumaba dito. So, parang lang siya, 1 round. Hindi siya yung hop on, hop off. Nakalagay kasi dun sa pinaka May option naman kayo sa Klook na merong hop on, hop off sa umaga. Pero sa gabi, wala. Yung lang siya, 1 round, ganun. So, ikot lang. 1 round nga, di ba, Chad? Pajulit-julit na. Alam mo, pang asar ka talaga. Yeah, I just want to redeem. Yeah. 2 packs. 2 adults. This one via Klook. So, confirm mga be, dito kayo pumunta sa ticketing counter. Ayan yung Tong Tin Dul Lek. Ito yung redemption ticket for the bus tour, night tour. What time? Right now. Now? Yes. Okay. So hindi naman pala kailangan ng 7:30. So punta na lang kayo dito as long as merong available na bus. Diretso na tayo. Stand here. All right, thank you. So ito na yung ating ticket. Kaya tara na, let's go! So ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa night bus double-decker dito pa rin yan sa Hanoi, Vietnam. O, di ba? Grabe, alam nyo ba kanina, meron nakipagpuksaan sa amin, pamilya ng mga Chekwa. Hindi mo naman kailangan makipagpuksaan dito mga Ben dahil Diyos ko, bilang nila yung upuan. O, di ba? Kahit kami yung huli na ni Chad na umakyat dito, meron pa ring available na seats for everyone. O, di ba? Eto, papakita ko sa inyo yung Train Street. Ay, kita na siya. Ayan yung Train Street. Pupuntahan natin yan mamaya. O, di ba? So, ayun mga be, it's a must. Kapag nag-visit kayo dito sa Hanoi, ilagay nyo to sa itinerary nyo kasi nakaka-enjoy. Hindi kayo mahahagard kasi nga naman, makikita nyo na yung mga iba't ibang tourist attractions here in Hanoi without any stress at hindi kayo maglalakad ng bonggang-bongga. Diyos ko dahil. Tingnan nyo naman, di ba? Di ba? Hangin-hangin lang. Kakaloka. In fairness, na-enjoy ko to and napakamura nitong tour na to. So, hindi siya mag-i-stop. Dire-diretso lang to, mga be. Ikutin lang natin yung buong Hanoi. And, yun! In fairness, wala naman masyadong traffic. Nakikita nyo naman, di ba, Ang flyover, be! Hinahangin. Kakatawa, nakaka-enjoy. Dahil dyan, bibigyan ko yan ng pangmalakasang montage while we are riding this double-decker bus. Ay! Philippines, kailan tayo magkaka-double-decker bus?
Ay, ayun pala yung Uniqlo. Barefoot on the summer grass, moonlight pours like liquid glass. No band plays, just crickets hum, but our bodies find the drum. Your hands trace my shadows curve, silver moves we don't deserve. Streetlights blinking time with us, turning dust to golden rust. Dancing in the moonlight, no steps, just the right light. Was asleep, we're wide awake, making dreams with every shade. Dancing in the moonlight, no steps, just the right light. Was asleep, we're wide awake, making dreams with every shade. Let the dawn wait at the gate. We got hours to levitate, even when the music's gone. Our silent dance keeps spinning on. Dancing in the moonlight, no steps, just the right light. World's asleep, we're wide awake, making dreams with every shade. So ayun na nga mga be, tapos na nga kami doon sa double-decker night bus tour. O, di ba? So umabot rin siya ng more than 1 hour, Chad, no? So, in fairness naman mga be, kung gusto nyo na hindi mapagod at gusto nyo makita ang buong Hanoi City, i-book nyo na tong activity na to. Kasi for sure, pwedeng-pwede dito ang buong pamilya, senior citizen, bata, matanda, o isip bata, saka mga akla. Dahil dyan mga be, currently it's 7:41 na ng gabi. Magbubook na kami ng grab car papunta sa Train Street. Saka pupunta, Chad? Oh, di ba? Pupunta tayo sa Train Street. ay kabog. Dahil dyan, let's go na! So ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa Train Street. So parang mga 5 minutes away lang pala to doon sa hotel namin mga be. So pauwi, maglalakad na lang tayo. So mga be, kakapasok pa lang namin dito pero confirm, may mga nangingikil. Charot. Yung pinipigilan ka, tapos sabi bawal daw pumasok. Pwede pala yun eh. O, diba? Hindi naman pwedeng ganun, be. Hindi nyo naman pagmamay-ari to. Charot. Yung parang ano ka, pinipilit ka, yung ganun, yung kailangan dito ka pumunta, dito ka uman. Bawal, hindi pwedeng ganun, be. Kaya, be, kailangan matatag kayo dito. Diba? Decline nyo, saka sabi nyo, bakit kami hindi pwedeng umenter? Charot. Pag bumayari nyo, try nyo. Charot. Di ba no, Chad? No? Pinigilan tayo. So, yung mga be, move on agad tayo. Bawal man stress, bawal ang nega, bawal ang bashing. Charot. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Charot. Romel Chika Vlog. Charot. Eto na, nandito na kami sa main Train Street Station. Chirurut. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ganito pala yung itsura. Ganito yung mga nakikita ko sa mga vlog, saka sa mga video. Doon kasi ito mga be, huwag kayo dyan kasi dyan yung entrance. Pumunta kayo dito. Suyurin nyo tong gitna na to kasi nandito yung crowd. Nandito din yung mga magagandang mga kainan, inuman, saka mga kapihan. Kasi halo-halo na dito mga be. Meron ditong mga inuman, meron din naman ditong mga kainan, meron din naman ditong mga kapihan. So mga be, depende na lang yan sa preference ninyo, saka depende na lang din yan sa mga trip nyo. So kami ni Chad, wala pa naman kaming sure na gustong gawin dito or kainin or inumin kasi nga, busog pa kami be. Diyos ko dahi. Simula nung agahan, tanghalian, saka yung merienda naming mga coffee, dahi. Parang yung buong katawan ko is ano na, puro kape na. O, di ba nga, nakakaloka. Puro kape na yung katawan natin. It's giving ano na,
Kape na ang nananalaytay sa buong pagkatao ko. So eto mga be, ay, medyo mahaba-haba pala siya ha. Saka ano, medyo less yung crowd. I think it's because hindi naman weekends, so weekdays ngayon. Pero maganda palang pumunta dito ng ganitong oras ha, kasi currently it's 8:03 na ng gabi. So parang ang alam ko, 8:30 a.m. or 8:30 a.m. 8:30 or hanggang 9 p.m. meron dadaan ditong train. Ilalagay ko na lang dito yung schedule ng train para at least meron kayong idea. O, di ba? Ang haba pala nito, mga be, papakita ko sa inyo. O, di ba? Sa sobrang haba nitong train street na to, ewan ko na lang talaga kung wala kayong mapili na kainan, inuman at kapihan. O, di ba? Dahil dyan, maghahanap na tayo ng pag-i-stayan natin dito sa train street while we are waiting for the train. Oh, ito pala mga be, bago pala tayo umalis. Mali ang chika, mali ang kuda, mali ang mga marites. Hindi sinara ang train street. Buhay na buhay. Dahil dyan, oo, pipili na tayo ng ating iinuman or kakainan. Dito pa din yan sa train street. Kanina wala eh. So ayun na nga mga ben, nandito na nga tayo sa napili nating upuan. Yes! Wala na tayong magagawa mga be. Medyo halming talaga and very pricey talaga yung mga ano dito, presyo, no, Chad? So like for example, si Chad, bumili siya dito ng Hanoi Train Street Golden Pilsner. Ayan siya, oh. Nagkakahalaga to ng 170 Vietnamese dong. Oh, di ba? So, ang ginawa namin ni Chad para at least meron na kami maupuan is bumili na lang kami ng isang beer. Oh, di ba? Yan ang mga pinagbabawal na technique. So, wala ka talagang choice. Ang halmay talaga, tingnan mo naman, oh, mga 170,000. Tapos yung mga foodang nila, medyo pricey din talaga. So, ngayon, may ano ka na lang talaga, may ipagpuksaan ka na lang talaga sa kanila ng mga deals. Saka ano, hindi naman siguro masama na umorder ka na lang ng isa, no? 'Di ba? Kasi sa sobrang dami nito, 'di ba? Parang suntok sa buwan na lang din talaga kung madami yung umorder sa inyo ng ng pagkain or beer. Kasi ang haba talaga niya, 'di ba? So ito yung mga examples ng mga pagkain nila. Ito yung may fruit platter, 350, ganyan, 350k. So hindi ko na i-elaborate sa inyo lahat ng mga presyo. So mahal talaga siya. So, pricey talaga siya. So, mako-compare nyo talaga yung price dito. Since, ano naman siya tourist spot siya, no? Saka, syempre, ito na talaga yung mga presyohan dito. So, wala na talaga kayong magagawa. Kung gusto nyo ma-experience na dumaan yung tren. O, di ba? So, mga be, yung schedule pala ng tren is 9 p.m. So, currently, it's 8:20 p.m. Ayan. So, mag-aantay na lang tayo dito ng 14 minutes to experience the train dito sa train street sa Hanoi. Oh, di ba? Excited ka na, Chad? Ba? For the video, for the vlog, gagawin lahat talaga para ma-experience ng kahit gumastos. Dahil dyan, antayin na lang natin yung train, put, home along the Riles dito sa Hanoi. Home along the Riles. Home along the Riles. Binudol tayo ni Kuya. Biglang nagkaroon kami ng order na French fries na nagkakahalaga ng 140,000 Vietnamese dong. Si Kuya pala desisyon. Sige, carry na. Isang beses lang naman tayo pupunta dito at hindi na tayo babalik dito sa train station na to. Just to experience lang, no, Chad? Tama na. Tagal nung tren. Shoota. Kainin na lang natin to. Tourist trap pa more. Train pa more.
Eh, ito na siya. Oh! Bagay! Eh! Eh! Oh my God! Hinahawakan! Santo Niño yarn! Charot! Eh! Hindi naman pala ganun kabilis or siguro binagalan na. Uy, ang haba! Hey! Hey! Hanggang kumakawin sila. Hey! Kawin-kawin, ang haba! Ang haba! Hello! Tawa-tawa sila eh. Oh. Ay! Ano ba? Oy! Ay! May palakpakan! So ayun na nga mga be, tapos na nga tayo doon sa Train Street. So grabe yung experience, nakakatuwa, ma-experience yung tren na malapit sa'yo. Yun lang talaga, doon lang talaga ako natuwa. So sa iba na nangyari doon sa Train Street, actually ano siya yung pinakabudol sa lahat ng mga pwede nyong puntahan sa Vietnam. Actually first time natin yung mabudol, no? Saka hindi naman dahil sa nabudol tayo sa French fries, nakita natin lahat eh, di ba? Yung mambubudol ng pressure ng ng vape. Tapos yung naglilinis ng sapatos. Tapos alam mo, may nakita kami kanina, trap din talaga nung budol queen no? Yung kinainan natin, yung inupuan namin. Bigla nagkaroon ng sabi niya, sino yung paluto ng fries? Sino yung umorder ng fries? Walang kumukuha. Alam niyo mga be, para sa akin lang ha, based dito sa experience natin, Chad, di ba? So, kung gusto nyong ma-experience yung Train Street, kailangan nyong maging wise. So kung ayaw nyong gumastos mga be, tingnan nyo yung schedule. Like for example, 9 p.m. Hindi talaga siya 9 p.m. dumating, mga 9:20. Mag-antay na lang kayo sa mga gilid-gilid. At kapag malapit na yung tren, pumwesto na lang kayo doon, no? Kung ayaw nyong gumastos ng malaki, kasi alam nyo yun, sa dami ng pagtitipid natin, saka sa dami ng mga hinahanapan natin ng mga pagkain na mura, doon pa tayo nadali, di ba? Sa beer pa. So, total na bill namin is 300K for one beer, saka dun sa French fries. Imagine niyo yun Pero okay lang naman kasi kinain naman at ininom natin. Ang ayoko lang talaga yung grabe yung pangbubudol talaga nila. Galit na galit talaga ako kasi alam niyo yun, nakakainis. Tapos, todo pa talaga yung parang sabi, kailangan mapuntahan yung Train Street. For me, mga bay, hindi na ako babalik dyan. Promise. Taga sa bato, hindi ako babalik dyan. At hindi rin ako iinom at kakain dyan. Napakamahal. Tip ko na lang sa inyo mga be, maging wise. Pumunta kayo sa gilid-gilid kung ayaw nyong mapresyuhan ng ganon. Tapos, alamin nyo yung time ng pagdating ng tren. So, yun mga be, just to release this stress. Hindi naman super stress. Kumbaga, binabalita ko lang sa inyo yung naranasan namin at ayaw rin naman namin ninyong maranasan yung mga ganitong mga budol. Kaya nga nandito ako just to give you a heads up at saka tip pagdating sa pagta-travel. Dahil dyan, para matanggal lang talaga yung tension, matagal lang talaga yung yung inis ko dun sa Train Street na yan. Magpamassage siya tayo, Chad. Di ba? My God! Wala na akong takot tumawid dito. Sko, inis na ako sa Train Street na yan. Tama, Chad? Yes. Visit! So, ayun na
na nga mga be, nandito na nga ulit tayo sa hotel and change plan tayo mga be. Hindi tayo magpapamassage for today's video kasi 10:24 na ng gabi. So gusto namin is 2 hours massage. So hindi nakakayanin dahil for tomorrow's video mga be, pupunta tayo sa Ninbin. So umagang-umaga ang ating tour. So, parang alas 7 ng umaga, kailangan is sunduin na kami dito. So, kailangan naming magpahinga, kailangan pa naming recharge. Kasi for tomorrow's video, kailangan ng energy doon. Di ba si bakla, hindi pa pwedeng ma-energy gap? Kahit ngayon, pagod na, laban pa din. Di ba? So, itigil muna natin ang pagpapamassage dahil for tomorrow, mapapagod tayo. Kaya bukas na lang natin siya gawin. So, ayun mga be, ito lang yung part 2 ng ating day 2 here in Hanoi. Grabe, jam-pack yung ating vlog. Jam-pack din yung itinerary natin. But super happy. Yun nga lang, yung last destination natin, which is yung Train Street, is hindi nakaka-happy. Pero tumawa. So, ayun mga be, I hope na nag-enjoy kayo sa ating vlog. So, sana magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng parang, di ba, parang, ano nga pala to? Ano ba? Sana magkaroon kayo ng learnings. Yes. Initializing. So magkaroon kayo ng learnings about doon sa mga experiences na nangyari sa akin. But if you want to experience those yung mga pinagagawa ko, feel free naman na gawin niyo yan. And syempre, i-share niyo rin tong video na to para at least makatulong din tayo sa mga ibang mga gustong mag-travel on a budget. Di ba? So yun mga be, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga next videos natin. Mula dito sa Hanoi, Vietnam, see you on my next vlog. Bye! I love you all!